Sa kasaysayan ng buhay sa mundo, ang tao ang isa sa pinakabatang nilalang dito. Kinupkop siya ng kalikasan, pinarami sa yaman nito. Sa maiksing panahon, binago na natin ang mukha ng mundo. Nilikha ang plastic para mapadali ang buhay. Ngunit isa na raw ito sa ikamamatay ng ating lahi. May nakilala kaming mga natatanging taong ayaw nang makisama sa ganitong sitwasyon. Panoorin natin sila. Si Celso Lee, isang artist sa San Jose del Monte sa Bulacan. Tipid siya sa kanyang sining dahil wala na siyang kailangang bilhin. Noon panano ko yun kasi nakakatulong na nga ako sa pagbawas ng plastic. Kasi yung plastic na tinatapon ng tao dyan sa daan, kung saan-saan, ngayon napapakinabangan na. Kung makakapagturo ako, magiging sombrero siya, magiging bag siya, magiging chaleco. Kung gusto nila, pantalon, sapatos, pandekorasyon sa bahay. Napakarami. Pagsuot mo to, astig ka. Pupurihin ka, at saka hindi lang yun na lilingong ka na piling artista. Lahat babati sa'yo. Babatiin ka, pupurihin ka, pupunahin ka, makakadinig ka nun sa ibang tao na hindi mo na kailangan ang gagawin mo na lang, ngumiti. Ang buong kasuotan ni Celso gawa sa mga lata at bote ng soft drinks. Isang uri ng tinatawag na single-use plastic. Ang single-use plastic ay kadalasan isang beses lang nagagamit. Kabilang narito ang mga straw, sandobag, balot ng chichirya at sachet. Halos kalahati ng basurang nasa lansangan, sa tambakan at maging dito sa gilid ng mga bakawan, binubuo ng single-use plastic. Umaasa ang marami sa patingi-tingi o sa mga sachet para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero isa rin itong sanhi ng napakaraming basurang plastic sa ating paligid. Napupuno na yung mundo natin ng plastic. Alam niyo bang, halos kalahati ng plastic na binibili natin, isang beses lang gagamitin. Basa pa to, lagong tuyo. Sa isda, sa cat food. Sa Binangonan, Rizal, may nakilala kaming isang pamilyang ayaw na maaksayang pamumuhay. Kasya na siguro dito. Sa pangunguna ng may bahay na si April Balahan, pati baby nila, hindi na nagpa-plastic na diaper. Nung after ko pong mga anak, gumagamit kami disposable diapers. Kasi sobrang dami naming waste nun. So ang problem namin, walang nangongolekta dito sa barangay namin. So naging problem ko yun. So parang, ano kayang pwedeng alternative nun? Lumipas yung 6 months, doon pala ako nakahanap na alternative na may cloth diapers pala. Kasi super nagigilty ako, nagtatapon kami kung saan-saan nun, which is bad. Kasya naman, di ba? Kuya, wag mo na yung plastic. Dito na lang. Saan yung binibilan nyo na bago? Na baking soda o?
Ayon sa isang pag-aaral, sa loob ng isang taon, 200 kilong plastik ang nagagamit at natatapon ng isang Pilipino. Para kay April, hindi na ito katanggap-tanggap. Sa bahay po. Of course, plastic bag. Pag namamili po kami, minimize po namin yung paggamit ng plastic bag. So, natuto ako magtahi ng produce bag. Yung veil ko po sa kasal, nakatago po dun sa cabinet namin. So, ang ginawa ko, nakita ko yun. Pwede palang tahiin to as produce bag. So, tinahi ko po siya, kamay lang. Tapos, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Doon yung iba gutay-gutay na po. So, sabi ko, wow, so this is one. These are used once, but last forever. Kasi hindi po na ang plastic forever po, hindi yan nagbabayad. Yan nagde-decompose eh. So, biruin mo, uminom ka ng soft drinks, may plastic po. Tapos, minuto mo lang iinumin, tapos tatapon mo na. Sa isang taon, ilang beses ka ba iinom, tapos na may straw. So, pag nag-accumulate yun, ang dami pong non-basura, which is yun yung hindi naisip kasi ng mga tao. They only think of the present, but yung in the long run, yun yung hindi kulang eh. Walang mindset na ganun eh. Masasabi na nating zero waste ang pamilyang ito. Kahit anong kalat na mapapansin nyo sa paligid, tiyak na hindi rito nanggaling. Sa una medyo mahirap. Kasi, syempre, old habits die hard po, di ba? So, yun, magiging patient ka lang po sa kanila na kailangan ganito. Tapos, little by little, ma-acquire na nila, nagbe-brush off din sa kanila yung mga small things na gusto mong ipagawa sa kanila po. Sa buong mundo, mahigit 400 milyong tonelada ng plastic ang lumabas sa mga pabrika noong taong 2015. Sa dami ng plastic, kaya na nitong lunurin na ang buong Pilipinas ng 2 palapag. Mabuti pa raw ang basura mo. Nakakabiyahe na malayo at minsan walang katapusan ang paglalakbay. Dahil kung hindi man sa landfill nauuwi ang plastic, dito sila inaanod ng tubig. Sa dalampasigan ng Manila Bay, sa pagitan ng Parañaque at Las Piñas, ang natitirang sinaunang gubat sa Kalakhang, Maynila. Narito ang iba't ibang klase ng bakawan at puno ito ng migratory birds. Ang laman daw ng isda rito ay may halo ng plastic. Anong hinuhuli mo? Tilapia mo. Paano mo hinuhuli? Sinisisid mo? Lambat? Pagkain. Ano, iba ba yung lasa ng tilapia rito? Iba? Wala naman walang amoy. Kahit maraming basura? Malinis ba rito? Marami lang plastic. Oh, pero yung dagat mismo, yung tubig. May polluted na. Pero okay lang kainin yung isda na galing dito. Eh kung polluted yung tubig, paano mo masasabing okay kainin yung isda? Kaya naman namin. Ang tubig mula sa mga esterong nakaugnay sa Ilog Pasig, dito sa Manila Bay, dadaloy. Kaya maging ang sulok na ito ng kalikasan, amoy estero na rin. Ano yung pakiramdam nyo na isa kayo sa nagbabanday dito sa bakawan dito sa Manila Bay? Ito na lang natitira raw na bakawan dito sa Metro Manila, no? Proud po kami dahil pinagkakatiwalaan pa rin kami ng ating pamulan, katulad ng DNR. Isa kami na mangalaga sa bakawan nito. So trabaho nyo yung maglinis dito. Opo, sir. So anong reaction nyo pag nakikita nyo na naman na punong-puno naman ng basura itong area na to? Medyo masama at nalungkot rin kami na lagi-lagi araw-araw nililinis. Marami pa rin basura. Parang wala kaming masisisir eh. So saan galing lahat ng basura dito? Kung sa mga major river yan, sir, Mga ilog. gagaling din sa ating community.
Mabigat. Ang bigat itong huli ko. Oh my God! Mahuhulog na si baby! Kanina pa ako nakakita ng basketball. Ito lang, tinan mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang basketball. Sino balikan namin? Madaling sisihin ng mga taong nagkakalat ng basura. Ngunit ayon sa mga sumusuri ng issue, may tungkulin din ng mga kumpanyang gumagawa ng plastic na gawing biodegradable o hindi nakasisira sa kalikasan ang balot ng kanilang mga produkto. Ating panawagan sa ating mga kumpanya at yung mga bahagi nitong sektor na ito, umisip ng mga paraan, yung mga innovation sa product redesign. Kadalasan kasi nangyayari parang sa tumatagas na tubig sa gripo, yung ginagawa natin ngayon, tinatanggal lang natin yung umaapaw na tubig. Ito yung ginagawa natin na pagbubukod ng basura, yung pag-recycle, pero hindi natin tinitingnan yung tubig na galing dun sa gripo. Wala man lang nag-isip na patayin. Ito yung pinagbumulan ng karamihan ng basura na pinoproblema natin. Ayon sa isang pag-aaral na nilabas sa World Economic Forum noong taong 2016, pagdating daw ng taong 2050, mas marami ang basurang masasalok sa dagat kaysa sa isda. At ngayon, ang Pilipinas ang pangatlo sa buong mundo sa pinakamaraming na itatapon na plastic sa karagatan. Cutlery wrap. Mga reusable na gamit tulad nito ang ngayoy pinag-iipunan ni April. Binili ko to noong September. This is an investment. Insulated kasi to. Medyo pricey pero ang dami ko na na-skip na plastic bottles dahil dito. Ito yung mga baunan ko po. Meron akong 3-layer. Pag nag-take out, napaka-useful. Para anytime pwede akong iyayain. I remember nakiparty kami last time. Grabe, ang heavy sa disposable. Pero kami, gamit namin yung mga stainless steel, namin, fork, spoon. So, parang pag nag-zero waste ka, parang kang Girl Scout, tapos lagi kang handa. Sige po. Bukod sa lampin, may mas malaking challenge ang nahanapan din niya ng solusyon. These are my menstrual cups. Una, ayoko. Pero nung nalaman ko na marami ako nakilala online na gumagamit and very positive yung feedback nila, the super okay sa kanila. Sabi ko, why don't I use it also? Wow! Good job! Ang mga toothbrush na mag-ina, Brush na. gawa sa kawayan. Paano mag-brush? Brush your teeth na. Ayon kay April, mahal man sa umpisa ang mga reusable na kagamitan. Mas makatitipid naman siya sa huli kung susumahin. Pag nag-iisip talaga ako pang matagalan na lang, so yun. Pero feel ko nakatipid ako na. Kung may nakakatipid sa hindi paggamit ng plastic. Ang pangarap ni Celso Lee ay tulungan ng komunidad na kumita mula sa dati nilang tinatapon lang. Talent ko na nabuksan. Sabi ko sa loob-loob ko, kailangan pakinabangan siya para magkaroon ng kabuhayan din yung iba. Kasi ang bala ko dyan, bawat barangay, isa lang ang maturuan. Yung naturuan na yon, magsasanay sa akin, sila na magtuturo. Pangarap ko sana tularan ako ng mga ibang tao, lalo na yung mga nananawagan ako, lalo na sa mga walang trabaho, standby, na walang hanap buhay, di gumawa sila ito at kikita pa sila. Andiyan si Ella. Pengi akong bote Hindi lang mga palamuti ang nagagawa niya mula sa plastic na basura.